Lalong tumitindi ang labanan ng mga adventure scooter nowadays. At ngayong araw, ang atin namang pag-uusapan ay ang pinakabagong Bristol ADX 160. Gaano nga ba kaganda ang adventure scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang lupit talaga at napakaangas ng pagkakadesign nitong kanilang Bristol ADX 160. Dahil pag ating tinitigan, talagang napakalapad ng kanyang mukha, no? Talagang mayroon siyang bloodline ng ADX. Well, pag ating tinitigan, ito pong kanyang headlight, mayroon po siya ritong projector lamp. Well, magkabilaan yan. Bibihira lang po nating makikita yan para dun sa mga 160cc na mga adventure scooter. Well, available lang yan mostly dun sa mga big bikes. And then, ang ganda rin ng positioning nitong kanyang turn signals dahil nandirito po siya located sa gitna. And then, yung kanyang daytime running light dito, napakahaba rin, no? Talagang very attractive. Nakaimbustong part na to. And then, ang haba nitong kanyang mata. Well, dito naman po sa gitna, nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination, no? Glossy black and then matte black naman po hanggang rito sa kanyang bibig dito sa ibaba. At pagdating naman po rito sa kanyang windshield, napakaganda rin itong kanyang kalasag. At ang kagandahan niyan, mga ka-LM, adjustable yan. So pwede po natin siyang i-adjust. Ayan, ito po yung kanyang adjuster. Well, pwede po natin yang itaas or ibaba, depende naman po sa ating riding preparation. At may nakalagay naman po rito na Bristol in white color na decal sa gitna. Well, dumako naman po tayo dito sa kanyang side cover. Bilugan, no? Talagang maskulado yung kanyang dating. So nagkaroon po siya rito ng deep lines, parang nagkaroon ng honeycomb dito na design. So matte black naman po yan. Nagkaroon ulit ng muscle rito hanggang rito sa ibaba. And then dito po sa bandang gitna, may nakalagay naman po rito na Bristol. Ayan, so silver color naman to na emblem, mga ka-LM, ha. So naka-emboss to, very attractive siyang tignan. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang front fender. Glossy black yung kanyang color. At the same time, ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siya ritong decal na ABS in white color. So ang kagandahan naman po nitong ating Bristol ADX 160, pagdating naman po sa mga sudden stop, ang kagandahan po nun is hindi po maglalak itong kanyang mga caliper dito sa kanyang rotor. Hindi po magi-skid ditong ating gulong sa harapan, hindi rin po magwawabol itong ating manobela pagdating po sa mga biglaang preno. Dahil ito pong ABS ay nakakapagbigay po ito ng smooth na braking power. Well, pagdating naman po rito sa kanyang integrated na front suspension, very attractive. Bakit? Dahil dito ko lang nakita to, mga ka-LM, a 160cc pero naka-inverted yung kanyang telescopic fork, no? High-end na high-end yung kanyang dating. At yung color gold, no? Talagang yayamanin. Dito naman po sa bandang ibaba, matte black color naman itong kanyang support. Well, pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, naka-flower design, along with two-pot caliper na gray color naman po siya. At very attractive talaga yung pagkaka-design nitong kanyang spokes rim, no? Kasi itong kanyang rim is alloy type po siya na very durable. Nagkaroon ng mga poste rito na kung saan nakakonekta po itong kanyang mga spokes. At yung kanyang hub, silipin natin, ayan, talagang mabangis, napakakapal, kaya masasabi natin na durable talaga ito. Well, pagdating naman po sa kanyang stock tires, napakakapal din, and then ang kagandahan yan, mga ka-LM, naka semi dual purpose pattern tires na yan. Well, talagang straight out from kasa, pwede mo na agad ditong gamitin pang rough road condition. And then pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, mayroon po itong 110 by 80-14. So talagang napakakapal na rin itong kanyang gulong dito sa harapan. Well, dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman natin itong kanyang fully digital meter panel. Ayan, so napakalaki, square type naman po siya. May mga button selector dito. So mayroon po tayo ritong mode, yung set, and then yung select. Well, ang kagandahan po pala nitong ating ADX, mayroon na po itong screen mirroring. So ang kagandahan nun, pwede po nating i-connect yung ating mobile phones. At once na nakakonect na po dito sa ating motorcycle, pwede po nating i-transfer kung ano po yung ginagawa nating activities sa screen. So pwede tayong manood dito ng movies while driving. Ayan. Pero wag nyong gagawin yon, baka madisgrasya kayo. Which is yun lang po yung pinakamagandang features nitong kanyang screen display. Dahil nagkaroon po siya ng screen mirroring.
Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang handlebar. Yan o, napaka-flawless, no? So silver color naman po yung kanyang color. Dito naman po sa kanyang mga buttons, meron po siya ritong passing light. Nagkaroon naman po siya rito ng hazard. May hazard na to mga ka-LM. Yun ang kagandahan nito. Dahil nga po magiging aware yung ating mga kasunod at ating mga kasalubong kapag halimbawa po ikaw ay titigil. And then, ito po ang kanyang high beam and low beam selector, ang kanyang turn signals at ang kanyang horn. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. Well, dito naman po sa kabila, mayroon naman po itong A-off. Ibig sabihin ito po yung kanyang idling stop system. Well, ang advantage naman po nitong ating adventure scooter pagdating naman po sa mga halimbawa, sabihin na lang natin huminto ka sa stoplight or naipit ka sa gitna ng traffic. Sa loob po ng 5 to 3 seconds ay agad pong mamamatay yung kanyang engine. Well, sa ganung paraan ay nakakasave po siya ng more fuel at nakakapag-less din po siya ng emission. Well, balik tayo sa kanyang mga buttons. Sa gitna, mayroon naman po itong on-off para po sa kanyang headlight. And then, ang kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Pagdating naman po rito sa kanyang stock side mirror, ayan o, dahon type. Maganda na rin itong kanyang stock na side mirror. Napakalinaw niyan. Visible yung ating mga nasa likuran. Well, dito naman po sa bandang ibaba, may makikita po tayo rito na Bristol. So, mayroon po siyang square and then black background. So, napakaganda rin itong kanyang cover dito, no? Silver color. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang ignition. Ayan, no? So, equip na po ito ng keyless system. Kaya kung inyong makikita, mayroon na po siya ritong bottom knob selector. Well, ito ang kagandahan niyan, effortless na rin ang pag-on-off ng inyong motorcycle dahil mayroon na po itong remote, ayan, no? So wireless na po siya. So para na lang po siyang sasakyan, no? Talagang high-tech na yung mga motor ngayon. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel and seat opener. Well, mapunta naman tayo rito sa kabila. Nandirito naman po itong kanyang glove box. So buksan po natin. So press lang po natin, nagbukas na, sukatin natin. Ito malapad din, no? Kasyang-kasya yung ating mga gloves and then mobile phones. And dito sa bandang itaas, ayan, oh, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. So ang kagandahan naman nito pagdating naman po sa mga long rides driving situation, no? Kapag nalubat po yung inyong mobile phone, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge anytime anywhere. So yun po yung advantage ng mga scooter na mayroong USB charging port. Well, dito naman po sa gitna, nagkaroon tayo rito ng 3-tone color combination. Dahil nagkaroon po tayo rito ng gray color, pagdating dito sa kanyang fuel tip, nagkaroon po siya rito ng matte black and then glossy black color. Well, ito naman pong kanyang fuel tank ay nakaposition sa gitna. Ang advantage naman po niyan, once po na ikaw po ay magpapagas, hindi mo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo dito sa scooter. Well, very accessible na po siya kasi nandirito siya sa gitna, kaya less hassle free na rin. Well, subukan nating buksan itong kanyang fuel tip kasi nandito naman po yung kanyang navigation knob. So press lang po natin siya, tapat natin dito sa seat and fuel, and then press lang po natin itong fuel. Yun, nagbukas. So yan ang advantage niya kasi nandirito siya sa gitna. Well, close na natin. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano siya ka-accessible. Dito naman po tayo sa kanyang footrest. Yun, no? Ang ganda rin itong kanyang footrest, pero parang masasabi ko na medyo makitid, no? Pero susubukan natin kung talagang kasyang-kasya yung ating paa mamaya. Ang kagandahan naman nito is nagkaroon naman po siya ng rubber cover dito. And then ang kagandahan niya, nagkaroon din po siya rito ng footrest extension. Well, sukatin natin kung kakasya ba yung ating paa. Yun. So gaya ng sabi ko, ayun, no, may exist yung ating paa. Medyo may kaliitan, pero sakto lang din naman. Subukan naman natin itong kanyang footrest extension. Ganun din, no? Nag-exist yung ating paa dyan, may existing. Pero okay lang din naman, no? Ang kagandahan naman nito mga ka-LM, pag halimbawa, pagdating naman po sa mga long rides driving situation, no? Pwede tayong mag-cruising style, which is nakakalis yan ng patig pagdating sa mga mahahabang biyahe. So good thing para sa kanyang design na nagkaroon siya ng footrest extension. At dito naman po sa bandang gitna, nagkaroon po rito ng design na parang honeycomb. At dito po sa bandang ibaba, nagkaroon naman dito ng parang diamond type na silver color. Well, dito naman po sa ibaba, nandirito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po nito ay mayroon na rin po siyang side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage yung kanyang side stand,
ay hindi po mag-ooperate or mag-turn on itong ating scooter. So sa ganung paraan ay hindi po tayo madidisgrasya dulot ng side stand na naka-engage. Well, balik na natin. Dumako naman tayo dito sa kanyang side cover. So nagkaroon siya rito ng 3-tone color combination. Glossy black dito sa bandang itaas, nagkaroon siya rito ng touch ng carbon. So naging partition siya rito, carbon type finish po siya. And then napaka-attractive nitong kanyang glossy metallic na silver color. And then dito naman po nandirito itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Nagkaroon ng slot rito kaya pag binalik natin, yan ang ganda ang forma rin ng kanyang design. And then yung color is silver color, not fadable. At dito naman po natin makikita itong kanyang emblem na napakaganda, no? ADX 160. At ang kagandahan niyan, gold color yung X. Kaya talagang very attractive sa ating mga mata. Naka-emboss tong part na to, no? Parang nagkaroon po siya rito ng different shape. Kaya ang ganda sa ating paningin. Well, pagdating naman po sa pagkakadesign nitong kanyang engine, yun, no? Ang laki, no? Parang nagkaroon dito ng naka-emboss na X. And then, yung kanyang engine cover dito, nagkaroon ng butas rito, oh. Parang robot yung kanyang design, no? Ang ganda rin itong kanyang air filter, no? Air box. Nagkaroon ng windlet dito. May nakalagay naman po rito na Bristol in white color. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Yun. Dito ko lang nakita to mga ka-LM. Ang ganda pala nitong kanyang integrated na grab bar. Kasi yung kulay niya parang glitters, no, na silver, oh. Talagang attractive siya, kumikinang sa ating mga mata. And then ang kagandahan niya, no, nagkaroon na po siya agad rito ng pwede nating paglagyan ng ating top box straight out from casa. Di mo na kailangang mag-aftermarket. Yun ang kagandahan nitong ating Bristol ADX 160. Well, pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, yun, napakabangis, oh. So, equip po ito ng dual sub-tank shock absorber. Ayan, oh, may mga baso na po siya. So, gold color naman siya along with silver. And then, yung ginamit po nila rito na coil spring is glossy black. Well, pagdating naman po rito sa bandang dulo, nakakita po tayo rito ng tire hugger. So mayroon na rin po siyang built-in para naman po ma-prevent natin yung mga dumi na tumalsik dito sa other body parts nitong ating scooter. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang taillight. Yun, oh, napakalapad ng kanyang taillight, no? Ang ganda ng pagkaka-design. Siguradong sobrang liwanag nito. Well, mamaya sisilipin naman natin yan na naka-turn on itong ating scooter. At dito naman po, itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, nandirito naman yung kanyang plate light. Nagkaroon ng reflector lights dito sa gitna. At naka-emboss naman po itong kanyang turn signals dito sa kanan at kaliwa. LED type na po lahat yan, ha. Wala pong mga bulb type dyan. Yun ang kagandahan niya. And then nandirito naman po itong kanyang plate holder. Well, dumako naman po tayo sa kanyang braking system dito sa likod. Equip po ito ng single rotor disc brake na flower design along with matte gray na single pot caliper. At ang kanya pong spokes rim, ayan, oh, napakaganda talaga, no? Talagang napakatibay. So matte black naman po yung color. At may sukat naman po ito na 130 by 70-13 dito sa likod. So gaya ng sabi ko sa inyo, pag mas malapad yung ating gulong rito sa harap or likuran, ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. At isa pa, naka semi dual purpose pattern tires yan, men. So talagang pangbundok, no? Any road condition talaga pwede natin siyang gamitin kasi doon talaga siya naka-design. Well, punta naman tayo rito sa kanyang stock na muffler. Yun, no, sporty looks yung design, no? Nagkaroon ng 3 butas rito, matte black naman po yung kanyang cover. And then aluminum na silver color, itong nandirito sa gitna. Yung tip is matte black. Well, mapunta naman tayo rito sa bandang gitna. Nandirito naman po itong kanyang cover. So ito, masisilip natin, no? Ang ganda ng pagkaka-design, parang nagkaroon ng honeycomb design dito. So ito naman po yung kanyang radiator cover. Well, ang atin pong Bristol ADX 160 ay equip po ng liquid cooling system. Kaya pagdating po sa mga mahabang biyahe, pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. Kaya ideal talaga siya pang long rides driving. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Yun, no, napakaganda rin, no? Nagkaroon ng dual tone color combination. So gray and then matte gray. Yung stitches, ayun, no, premium. At the same time, yung pagkakatahi, ayan, no, durable. Kitang-kita naman natin, napakakapal ng kanilang ginamit rito. Well, subukan naman po nating buksan itong kanilang underseat compartment para makita natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Well, balik tayo rito since nandirito naman po siya, nakatapat na sa set and fuel. Pipindutin na lang po natin itong set. Ayan.
Yun, napakaluwag nitong kanyang underseat compartment. Adventure na adventure talaga, no? So marami po tayo ritong mailalagay ng mga important belongings, lalong-lalo na pag malayo yung ating pupuntahan. Saktong-sakto ito, no? Kahit sobrang daming gamit ang ilagay natin rito. And then, close na po natin. Well, napakaganda talaga nitong kanilang Bristol ADX 160. Ngayon naman susubukan po nating i-turn on para makita naman natin na naka-turn yung kanyang ilaw. So lagay po natin dito. Just press lang po natin. Yun, umilaw na. So meaning to say is bukas na po siya, and then lagay lang po natin siya rito sa on. Yun, oh. Yun, nakita nyo mga ka-LM? Very colorful itong kanyang digital meter panel. And then ang kagandahan niya, no, mayroon siyang mga LED lights dito sa kanyang button. Kaya kahit pagdating ng gabi, very visible kung anong mga button yung inyong gagamitin, no? So very attractive yan para sa akin, plus 1 point yan. Well, napaka-colorful naman itong kanyang digital meter panel display. So ang ganda ng kanyang display. Pwede mo yung palit-palitan, no? Napakadami. So kumpleto na po yan. Diyan natin makikita lahat ng mga full detailed information na kinakailangan nating malaman sa biyahe. Pindutin natin yung hazard. Yun, no? Napakabangis ng kanyang hazard, no? Malaking bagay yan pag ikaw po ay biglang titigil or ikaw po ay magte-turn sa kanan or kaliwa. So magiging aware yung inyong mga kasunod or kasalubong. So napakagandang function yan. Yung iba kasing mga scooter is wala po silang hazard. May pass switch naman siya rito. So turn off natin. Pass switch. Yun, no? So yung ating pass switch, ito po yung kanyang button. So ipapasilip ko lang sa inyo yung kanyang pass switch. Kita ba? Yun, no? Yun. So ang kagandahan naman yan kapag ikaw po ay mag-o-overtake, no? Pwede mo po siyang gamitin. Silipin naman natin yung sa likuran. Siyempre, ang gagamitin na lang natin dyan is ito pong kanyang hazard. Well, punta naman tayo rito sa likod. Yun, no? Napakaganda po nitong kanyang tail light. Dahil nga po, nagkaroon pa siya rito ng additional na daytime running light. So red din yung kanyang color. Well, siguro pag pinihit natin to, yung kanyang preno, ayan, umiilaw siya. So papasilip ko lang sa inyo, oh. Ayan. So pag pinihit natin yung kanyang brake, so iilaw po talaga siya. Ayan. So napakaganda talaga nitong kanyang pagkaka-design. Pagdating po sa kanyang lighting system. Ayan, wala na tayong masasabi sa review na to dahil talagang sinilip natin lahat kung ano yung mayroon dito sa kanilang Bristol ADX 160. At ang atin pong Bristol ADX 160 ay meron pong 790mm na seat height. At ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6", kaya talagang masasabi ko na talagang very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Dahil kitang-kita naman, no, halos maglapat yung ating foot below the ground. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Bristol ADX ay mayroon pong 155.6 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 10 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 5,500 RPM. At may bigat naman po itong 137 kg at mayroon naman po itong fuel consumption na 43 km per liter. At ang presyo po ng ating Bristol ADX 160 nagkakahalaga po ng 178,000 pesos. At mayroon po itong introductory price na 158,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 35,600 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,648 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Bristol ADX 160, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Bristol, Perez, Dagupan City, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries.